Hallelujah. So magandang umaga po sa ating lahat. Pasimula naman po tayo ng ating Sunday School sa umaga nito. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po God sa Panginoon ito, God, kaya mga sa amin, O God. Salamat Panginoon sa buong magdamag ng pag-iingat sa amin, Ama. Salamat Lord na patuloy kami sinamahan, O God. Tinagayin niyo po kami, Panginoon. Lord, patuloy ko dinadalahin sa inyo, Panginoon, ngayong umaga, O God. Sa aming gawain, O God, simula Panginoon hanggang sa matapos kayo, Panginoon, siyang mamuna, Panginoon. Lord, dinadalahin ko, Panginoon, sa aming Sunday School, O God. Bigyan niyo ako ng kalakasan, katalinuhan, at karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Kaya siyang makita at maluwalhati sa umaga nito, Ama. Lord, patuloy ingatan ang bawat sasama, O God, sa aming mga kasamaang wala pa, O God, sa mga papunta kami, Panginoon. Patuloy silang gabayan, O God, proteksyonan mo sila, Panginoon, nang makarating sila ng maayos at ligtas, Panginoon, sa lugar na ito, Ama. Lord, maraming salamat, Ama. Patuloy kami magpalayo ng dito. Aming sana po namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yan. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. Yan. So, salamat sa Panginoon dahil patuloy na tayong binibigyan ng kalakasan, katalinuhan at karunungan na nagmumula sa Kanya. No? Okay, so ngayong umaga po sa ating pong pag-aaralan po natin yung pinamagandang what should we pray for? So ano ba ang dapat nating ipagdasal? Tanungin mo nga sa katabi mo, nagdasal ka ba kagabi at kanina umaga? Yan, so honestly, sino po kayo nagdasal bago matulog kagabi? Amen. Say amen. Wala tayo. Sino nagdasal kanina bago gumising? Say amen. Amen. Yan. So, napakahalaga po ng panalangin sa buhay. Di po? So, pero sa atin po, bilang tao, ano po ba ang dapat nating ipagdasal? Di ba? Dahil alam naman natin na may mga panalangin tayo na tinugon na, tutugunin pa lang, at patuloy na tinutugon ng Panginoon. Okay? So, what we should pray for? So, meron lamang po akong 3 puntos. Unang-una, we pray that you will be, or that we will become more loving. Wala na rin. Yan. So, unang-una po, ipanalangin po natin na lubago po tayo sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Pray that we'll be more loving. Okay po? So, ipanalangin po natin, di ba, na maging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Parang ang hirap, ano? Kasi lalo na kapag yung tao ay hindi mo ka-close. Di ba po, na hindi mo, kumbaga, sabi nila, kaututang dila. Di ba? So, parang ang hirap, lalo na pag sinabi ng kaaway. Di ba? Hindi natin ka-close. So, ang hirap-hirap ipagdasal. Parang ang bigat-bigat. Di ba? So, pray that you will be more loving. Okay? So, ipanalangin po natin na maging mapagmahal po tayo sa ating kapwa. Okay? So, dahil ang pagpapakita po ng pagmamahal, hindi lamang po yung pagtulong. Maganda rin naman po yung pagtulong. Isa po yung sa pagpapakita. Yung alam, minsan po kasi, tumutulong tayo para maipakita na meron tayo, magaling tayo, di ba? Parang nalabas tayo yung napapaboran. Tayo yung sasabihin natin, ay, tulungan ko to si kapatid ko na ganito para makita niya na matulungin talaga ako. Di ba? Minsan kasi nagiging negative yung motibo mo eh. Di ba? Okay? So, yung iba kasi tumutulong para lang makita, ay tulungan ko ito si ganito. Di ba? Lalo na sa mga estudyante, magwalis muna ako kasi maya dyan na yan si ma'am, dyan na yan si sir. Di ba? Nagiging, although yung ano mo ay maganda yung act mo, pero yung motibo mo, hindi nagiging maayos. Okay po? So, ang panalangin po ay isa sa mga pagtulong na kung saan hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Diba? Ikaw at ang Panginoon lamang ang merong connect. Diba? Hindi mo na kailangan sabihin na, uy, pinanalangin kita. Diba? So, ipanalangin po natin, sabi sa Filipos 1:9, ipanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal ninyo sa isa't isa na may karunungan at pag-unawa. So,
Isa po sa pagpapakita ng pagmamahal ay yung pagtulong sa kapatiran at yung panalangin. Okay po? So kailangan natin minsan maging maingat po tayo sa panalangin. Di ba? Lalo na kapag meron tayo hinihiling. Okay po? So maging maingat po tayo. So patuloy po natin mithiin. Kamti na tayo po ay lumago sa pagmamahal sa pamamagitan ng panalangin sa ating kapwa. Okay? So, yun po yung isa sa paraan. Kasi nga, lalo na ngayon, sabi ko nga, minsan kasi tayo, tao, pinapanalangin lang natin. Kakilala natin, di ba? Kamag-anak natin. Naka-experience na ba kayo or ginagawa niyo po ba? O meron ba dito sa ating gumagawa ng ipinapanalangin natin kahit hindi natin kilala? Di ba po? Minsan po kasi nananalangin tayo dahil request ni ganito, request ni kapatid na ganito, kaya natin ipinapanalangin. Pero sa ating buhay po, kaya sabi ko salamat Lord dahil merong everyday prayer na lagi natin ipinapanalangin yung mga unang-una, di ba, ang bansang Israel, kasi sinabi nga sa kanyang salita, kung sino ang magpapala sa bansang Israel ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Di ba? So isa pala yun sa pagpapakita ng pagmamahal at yung panalangin po ay yung pagpapakita ng pagmamahal na kung saan mismong ang Panginoon ang nakakakita. Di ba po? So, instead na kamuhian mo siya, ipanalangin po natin. Di ba? Sabi dito kaibigan, may mga tao ka bang kilala na mahirap mahalin, kailangan mo lang sila ipanalangin. Di ba? So, simulan natin ipanalangin sa Diyos na tayo ay lumago din sa ating buhay. So, yung mga taong mahirap mahalin, ipanalangin natin sila. Di ba? Yung mga taong mahirap intindihin, imbis na patulan mo, ipanalangin mo na lang. Di ba? Imbis na, kumbaga, magagalit din siya, tapos ngayon, di ba sabi nga, ang taong pag pumato ka sa mangmang ay mas higit ka pa sa mangmang. Diba? So, ipanalangin na lang po natin sila. Sabi sa Mateo 5:43, 44, narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Diba? So, sa atin bilang tao, di ba, halimbawa bilang asawa, sa halip na bungangaan ng asawa mo, panalangin mo na lang. Di ba po? Buti na lang hindi masyadong nagkitik si Ate Ingy. Kasi bait yata yung kanyang mister eh. Sana di ba? So, sa halip na pag-chismisan yung kapitbahay nyo, ipanalangin na lang natin sila. Di ba? So, sa halip na siraan mo yung katrabaho mo, sa mga nagtatrabaho, panalangin natin sila na, Lord, patuloy mo kaming palaguin bilang isang department, bilang isang departamento sa trabaho ito. Di ba po? So, imbes na yung negative na gagawin mo sa kapwa mo, di ba, na magiging masama ka pa at daen, ipanalangin na lang natin sila. Lalo na ngayon, especially sa kalsada, di ba? Katulad ni Kuya Ian na siya ay laging laman ng kalsada. Di ba? Kaunting mamaya, businahan ka lang dyan. Yung iba, galit na eh. Di ba? So, imbis na sumpain natin, sabihin natin mabangga ka sana, wag. Di ba? Maging pagpapala po tayo. Ipanalangin natin na, Lord, patuloy yung bigyan ng kaliwanagan ng taong ito. Di ba? Na, Lord, patuloy siyang bigyan ng karunungan, Panginoon. Di ba? So, dahil kapag pinatulan mo siya, talo ka. Diba? So, ganun po. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Diba? Kagaya po ng may isang babae na gusto niyang makipaghiwalay na sa kanyang asawa. Pumunta siya sa doktor kasi ang isa sa mga ground para mag-divorce ay mapatunayan na ang isang tao ay mentally incapable, parang ganon. Diba? So, parang sinasabi na parang may tama, parang isa sa mga ground yun. Pangalawa, yung kapag bao,
Diba? Marami kasing ground. Pero yung pinakamatibay talaga yung mentally incapable. So, sabi niya, punta siya sa doktor, sabi niya, Dok, gusto ko na po makipaghiwalay sa asawa ko. Diba? Ang dami ko ng hindi gusto sa kanya. Sabi ng doktor, oh, sige, ganito ang gawin mo. Okay? Sabi niya, pagsilbihan mo siya sa loob ng 2 buwan. Yung mga gusto niya sa iyo, ibigay mo. Diba? Yung mga gusto niyang gawin, suportahan mo siya. Okay? So, yung mga nais niyang gawin, kumbaga tulungan mo siya. Bago after 2 months, bumalik ka sa akin. So ngayon, nakalipas, ginawa ng babae, sabi nga niya, oo nga, no? Sabi ng doktor, kapag ipinakita mo sa kanya na mahal mo siya, saka mo sasabihin na makikipaghiwalay na ako sa'yo. Para maramdaman niya yung sakit. Diba? Kasi sabi ng babae, Dok, gusto ko lang makipaghiwalay sa asawa ko. Ayoko na gusto. Pero bago ko siya hiwalay, gusto ko muna siyang saktan. So yun ang sinabi ng doktor. Gawin mo muna lahat ng mga gusto niya gawin. Tulungan mo siya. Lahat, pasayahin mo siya. Lahat ng gusto niya, ibigay mo. Para pagkatapos nun, kapag nakita niya na talagang mahalaga ka sa kanya, bago mo sabihin na makikipaghiwalay na ako sa iyo. Doon sa puntong yun, masasaktan mo siya. Sabi ng babae, oo nga, no? Sabi niya, maganda nga yun, tama. After 2 months, ginawa niya po yun. After 2 months, naghihintay ang doktor ng tawag. Tinawagan niya ngayon yung babae, oh, hello. Kailan ka magpa-file ng divorce mo para maasikaso mo yung divorce paper mo? Sabi ng babae, Dok, hindi ko pala kaya, Dok. Hindi ko po pala kaya, Dok, na makipaghiwalay. Diba? So, imbis na nakita natin, diba? Imbis na from negative, turn into positive. Hanggang sa naging buong pamilya ulit sila. Diba po? Hiwalay niya na talaga eh. Pero ang ganda ng doktor, ng payo ng doktor. Diba po? So, imbis na yung ating mga kaaway ay awayin natin, ipanalangin po natin sila. Okay? Mahalin po natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Sabi sa Roma 13:8, huwag kayong manatiling may utang kaninuman, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Kahit ano pong basa mo ng Biblia, kahit araw-araw ka manalangin, oras-oras ka manalangin, okay? Kung hindi mo mahal ang iyong kapatiran, diba? Kung hindi mo siya ipanapanalangin, diba? Kahit na linggo-linggo ka sa simbahan, pero kung hindi mo ipinapanalangin o hindi ka nananalangin, eh hindi ka tumutupad sa kautusan. Diba po? So huwag po tayong manatiling may utang kanino man. Okay? Especially financial. Diba? Yung iba na pag financial. Alam niyo, magandang maging utang natin ay yung pagmamahal. Okay? Kasi kapag binayaran natin yung pagmamahal, babalik din sa atin ay pagmamahal. Okay po? So, sa pamamagitan po ng pagmamahal at panalangin, mapapakita po natin na tumutupad tayo sa kautusan. Number 2, what should we pray for? Pray that you will be more discerning. Ipanalangin mo na mayroon kang kaunawaan. Nadi-discern mo na, Lord, tulungan po ako, Panginoon. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ito po ba ang tama kong gawin? Ito po ba ang hindi dapat gawin? Dahil ito po ba ay kapag ito ang ginawa ko, ano pong magiging result nito? Okay? So sabi sa mga taga-Pilipos 1:9, idinadalangin mo sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at makasangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Okay po? So, ang pagkaunawa po ay ang pagdesisyon mo o pagpili kung ano yung tama at mali. Diba? So, hilingin po natin sa Panginoon yung magkaroon tayo ng discerning spirit. Yung pagkakaunawa sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay. Diba? Kasi alam mo, iba kasi yung, sabi nga ni Pastor, iba yung talino na nakuha mo sa aklat na pinablis ng mundong ito kaysa sa aklat na tinatawag natin na Bible. Iba po yung pagkaunawa o yung wisdom na nagmumula sa mundong ito kaysa sa wisdom na nagmumula sa Panginoon. Kaya po, kahit ano pong taas ng pinag-aralan mo,
kung wala kang karunungan na nagmumula sa Panginoon, wala rin pong mangyayari. Empty ka pa rin at miserable ang buhay mo. Ang daming matatalinong tao, di ba po, na babalitaan na lang natin, uy, bakit si ganito? Miserable ang buhay, bakit si ganito nagpakamatay? Eh, tali-talino niyan. Di ba? Kung matalino siya, dapat hindi siya nagpakamatay dahil alam niya yung solusyon sa problema niya. Bakit? Dahil po yung kanyang wisdom ay wisdom lamang po nagmula sa mundong ito. Hilingin po natin sa Panginoon yung karunungan natin, yung wisdom po natin na nagmumula sa Kanya. Iba po yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. Sabi sa mga Ngaral 1:18, habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Okay po? So, kung yung karunungan mo dito sa lupa ay dumarami, darami din ang iyong alalahanin. Di ba? So, dahil minsan iniisip mo, ay, hindi ako mapapahamak kasi matalino ako. Di ba? Pero yung katalinuhan mo kasi, yung wisdom na meron ka ay mula lamang sa mundong ito. Okay? So, hindi nagmula sa Panginoon. Kaya lagi po nating isip yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. Saan po? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Diba? So, kumbaga, sabi dyan, dumarami ang alalahanin habang lumalawak ang karunungan. Ang ibig sabihin po niyan, kung yung karunungan mo ay nagmula sa mundo, lalong dumarami ang alalahanin mo sa mundo ito. Pero kung ang karunungan mo ay nagmula sa Diyos, ipagpapa sa Diyos mo, Lord, alam ko, Panginoon, na may plano kayo. Diba? Pero kung yung karunungan mo nagmumula sa mundo ito, isipin mo ano kayang magiging resulta nito bukas. Diba? So yung worry mo ay patuloy ng patuloy, cycle na lang ng cycle. Kasi nga kumbaga wala kang isang pinaka-obsolete o absolute na sumbungan. Unlike sa ating mga Kristiyano na meron tayong sinusumbong, Lord, kayo na ang bahala sa amin ngayong araw, Ama. Diba? Lord, kayo na ang bahala sa amin ngayong buong linggo, Panginoon. Alam ko, patuloy nyo kami pagpapalaan. Pero yung karunungan mo, kung mula dito sa mundo, ano kayang gagawin ko bukas, para meron kami pambili ng bigas. Diba? So, maraming alalahanin. Diba? Ano kayang gagawin ko bukas para may pambaon ako sa anak ko? Saan kaya ako pupunta bukas para makahanap ng pera pambayad sa mga bayarin namin? Diba? Yung araw na ito, iniisip mo na agad yung araw ng bukas. Pero kung yung karunungan mo nagmumula sa Panginoon, bago ka matulog, Lord, patuloy nyo kaming ingatan, Panginoon, sa araw ng bukas, kayo mag-provide ng lahat ng pangangailangan namin. Diba? Pagkagising mo, ba? Sa umaga, may pandesal ka na agad. Amen. Diba? Hatid ni Kuya Atan. Thank you. Diba? So, wala tayong ginaalala. Diba? So, pagdating sa pagkaumaga, pagkagising mo, nandiyan na agad yung kapitbahay mo. Diba? Oy, patid. Diba? O, may pandesal dito. So, ganun, diba? Ganun po yung karunungan. Ganun po kapag tayo po ay nasa Diyos. Wala po tayo masyadong alalahanin kapag pinasa Diyos po natin yung lahat ng ating pangangailangan. And number 3 po, what should we pray for? Ipanalangin po natin, pray that you will be more godly. Ipanalangin po natin na tayo ay maging o lumago sa pagiging makadiyos. Sabi sa Filipos 1:11, na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluwalhati at ikapupuri ng Diyos. So, ipanalangin po natin na yung fruit of the Holy Spirit ay makita sa atin. Maging godly po tayo. Yan po. So, kumbaga maging godly tayo sa paningin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastora, to be like Jesus. Walk like Jesus. Diba? So, maging katulad po tayo ng Panginoon. Diba? So, hindi lamang po tayo maging righteous. Maging godly po tayo. Sikapin po natin na maging makadiyos. Okay? Kaysa sa righteous. Kasi iba po yung righteousness sa godliness. Di ba po? Kasi pag sinabi mo, ay, mabuting tao naman ako eh. Di ba? Righteous naman ako na tao. Bakit?
Kasi hindi naman ako naninigarilyo. Hindi naman ako nang bababae. Di ba? Hindi naman ako, hindi ko naman chinichismis yung kapitbahay ko. Di ba? Okay na ito, maliligtas na ako. Kasi righteous na ako, matuwid na ako. Iba po yung pagiging righteousness sa pagiging godliness natin. Mas sikapin po natin magiging godly po tayo kaysa sa magiging righteous po tayo. Kasi sabi nga ng iba, kaya nga yung iba, sabi nila, ay ayaw kong magsimba. Di ba? Gumawa lang ako ng kabutihan, maliligtas na ako. Mali po. Di ba? Hindi po tayo maliligtas sa ating gawa, sabi sa Biblia. Maliligtas po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Di ba? So kahit na anong ginawa mong kabutihan, kung yung motibo mo ay hindi maayos, wala din po. So sikapin po natin maging godly po tayo. Sabi sa 2 Timoteo 3:5, sila'y nagkakunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao. Yan. So sinabi pala, So iwasan po natin yung mga taong pakitang tao lang, na kunwari banal. Diba? Ang daming ganyan. Diba? Na pagpasok sa simbahan o pagpasok sa isang institusyon, diba? Yung nakakot pa sila, diba? Paglabas, sigarilyo. May mga nakikita akong ganyan. Diba? So, sila po, yung mga mapagkunwaring mga Diyos, akala natin banal. Nasabi po dyan, iwasan mo ang mga ganyang uri ng tao. Diba? So, sikapin po natin maging godly sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. And last, sabi sa Exodus 34:29, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na nadala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay naniningning pala ang kanyang mukha. Diba? Sa sobrang godliness ni Moises, hindi niya namalayan na talagang nagniningning ang mukha niya. Parang katulad na siya ng ating buhay na Diyos. Diba? So sikapin po natin na maging godly. So, at iwasan po natin yung mga gawa o mga taong kumbaga nagpapakita ng maka-Diyos sila pero hindi naman. Diba? So yun po yung tatlong dapat natin ipanalangin. Unang-una, ipanalangin po natin na tayo ay maging mapagmahal. Okay? So ang pagpapakita po ng pagmamahal, hindi lamang po yung paggawa ng mabuti, kundi yung pagpanalangin natin sa ating kapwa. Pangalawa, ipanalangin po natin na tayo ay magkaroon ng kaunawaan sa anumang pangyayari o sa anumang bagay. Pray that you will be more discerning spirit. Okay? And ang ikatlo po, pray that you will be more godly. Sikapin po natin na maging godliness tayo kaysa sa maging righteous. Okay po? So maraming salamat po. Sana ngayong umaga ay marami tayong natutunan at meron po tayong nakuha sa umaga ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Ama, patuloy kaming sinamahan, O God. Patuloy niyo kami, Panginoon, tinutulungan, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy niyo kami binigyan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na sa aming pananalangin, O God, isama namin sa aming pananalangin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay we will be more loving, Panginoon, and we will be more discerning, Panginoon, and we will be more godly, Panginoon, sa aming buhay. Lord, patuloy niyo kami tulungan, Panginoon, na ilayo niyo kami, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nagpapakita lamang, Panginoon, na sila ay mga-Diyos, ngunit hindi nakikita sa kanilang buhay. Samahan niyo kami, Ama, sa pang-araw-araw namin ginagawa. Makita po sa amin, Panginoon, that we will become more loving, Panginoon. We will be more discerning, Panginoon, and especially, Panginoon, sa amin, Panginoon, makita ay yung kaluwalhatian niyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy kami samahan, Panginoon, at sa aming dalawang gawain, Panginoon, kayo siyang manguna at papuspusan niyo ng Espiritu ang bawat sa amin, O God. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord po, sa amin.